Tinawag akong palamunin ng aking manugang, kaya kinansela ko ang kanilang kasal na 5 milyong piso, tapos narinig ko ang sigawan sa labas. Malamig ang mikropono sa aking kamay, kaiba sa nagangalit na galit sa aking dibdib. Ilang sandali lang bago iyon, narinig ko ang aking magiging manugang, ang napakagandang nobya sa isang damit na mas mahal pa sa mga bahay ng karamihan, na tinawag akong palamunin. Ngayon, sa harap ng 300 sa mga piling tao ng Maynila, malapit ko nang kanselahin ang kanyang kasal na 5 milyong piso, at simula pa lang iyon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay isang obra maestra ng karangyaan ng Pilipinas. Ang mga chandelier na kristal ay nagbababa ng liwanag sa mga mesa na pinalamusyan ng mga puting rosas at sampagita. Ang kanilang matamis, mabigat na amoy ay humahalo sa sariwang hangin na nagmumula sa Manila Bay. Ang bulong ng magalang na usapan at ang tunog ng mga baso ng champagne ay lumikha ng isang simponya ng yaman at pribilehiyo. Para sa sinumang nakakakita, ito ay isang perpektong kasal, ang pag-iisang dibdib ng dalawa sa mga nangangakong bagong henerasyon ng Maynila, ang aking anak na si Ethan at ang kanyang magandang fiancé na si Sofia. Nasa head table ako, isang tahimik na reyna sa isang kaharian na hindi ko na kinikilala. Pinapanood ko si Sofia na gumagala sa silid, ang kanyang ngiti ay maliwanag at walang kapintasan tulad ng diamante sa kanyang daliri. Nakikipag-usap siya sa isang maliit na grupo ng mga investor, mga lalaking nakasuot ng tinahing barong Tagalog na ang mga mata ay sumusunod sa kanya na may pinaghalong paghanga at kalkulasyon. Sa tabi niya ay nakatayo si Ricardo Zamora, isang lalaking ipinakilala sa akin bilang kanyang tiyuhin. Mayroon siyang handshake ng isang politiko, ngunit ang mga mata ng isang pating, malamig, sinauna, at laging nagugutom. Ang aking anak na si Ethan ay nakatayo ng bahagya sa likuran nila, ang kanyang postura ay matigas, isang nakapirming ngiti sa kanyang mukha na hindi umabot sa kanyang mga mata. Mas mukha siyang hostage kaysa sa isang groom. Ang aking tingin ay nanatili sa kanila. Mayroong pakiramdam na mali sa loob ng ilang linggo. Isang banayad na pagkakaiba sa ilalim ng ibabaw ng mga plano sa kasal at masayang pagpapahayag. Nasa paraan iyon ng pag-iwas ni Ethan sa aking mga mata. Ang paraan ng pag-uusap ni Sofia tungkol sa pag-ibig ay laging kasama ang mga oportunidad sa negosyo at pagpapalakas ng mga partnership. Pagkatapos nangyari ito. Isa sa mga investor, isang lalaking may malakas na boses na nagngangalang Ginoong Reyes, ay lihim na sumenyas sa akin. At ang iyong biyenan, Sofia, siya ba ay isang investor din sa Silangan Heights? Tanong niya. Naglabas si Sofia ng isang maselan na tawa, isang tunog tulad ng maliliit na kampana. Lumapit siya ng lihim, ngunit ang kanyang boses ay isang bulong na perpektong nakarinig sa maikling distansya sa aking mesa. Siya, sabi niya, ang isang salita ay puno ng paghamak. Ay, isa lang siyang palamunin na nabubuhay sa mana ng pamilya. Narito lang si Mama para sa palabas. Ang tunay na legal na tagagarantiya para sa ating proyekto ay si Ethan. Ang simponya ng ballroom ay nanahimik. Ang amoy ng sampagita ay naging nakakapagod na tamis. Palamunin. Ang mga salita ay tumama sa akin nang mailakas ng isang pisikal na suntok. 68 taon ng aking buhay, ng pagbuo ng isang legacy, kasama ang aking yumaong asawa, ng pagpapalaki ng isang anak, ng pamamahala sa aming pananalapi na may isip ng isang strategist. Lahat iyon ay nabura sa isang nakakalaso na salita. Tumingin ako kay Ethan, umaasa ng isang kislap ng protesta, isang pagtatanggol sa kanyang ina. Wala. Nakatitig lang siya sa kanyang baso ng champagne, na tila ito ang maihawak ng mga sagot sa universo. Sa sandaling iyon, ang mga linggo ng hindi tiyak na pagkabahala ay naging matinding katiyakan. Hindi ito isang kasal. Ito ay isang transaksyon sa negosyo, at ako ay isinusulat na isang walang kwentang asset. Ngunit nagkamali sila sa isang malubhang pagkakamali. Inakala nilang kahinaan ang aking katahimikan. Inakala nilang walang silbi ang aking edad. Wala silang ideya kung sino ang kinakausap nila. Hindi sumabog ang aking galit. Lumamig ito, tumigas, at naging matalas na sandata. Tumayo ako, ang aking mga galaw ay sadyang at makinis.
Bawat mata sa silid ay bumaling sa akin habang naglalakad ako sa maliit na entablado kung saan nagpapahinga ang banda. Kinuha ko ang mikropono. Ang mahinang hiyaw ng feedback ang tanging tunog sa malawak na bulwagan. Tumingin ako ng direkta kay Sofia. Ang kanyang perpektong ngiti ay nagpatigil, isang kislap ng pagkalito sa kanyang mga mata. Tumingin ako kay Ricardo Zamora, na ang tingin ay lumalim ng biglaan at mapanlin lang. Sa wakas, tumingin ako sa aking anak na namumutla ang mukha. Bago ang mga speech ng nobya at nobyo, nagsimula ako, ang aking boses ay kalmado, malinaw at umaabot sa bawat sulok ng silid. May mahalaga akong anunsyo. Huminto ako, hinahayaan ang katahimikan na humaba, hinahayaan ang tensyon na lumaki hanggang sa ito ay maging kapansin-pansin. Ang pamumuhunan ng pamilya De La Cruz na 5 milyong piso sa proyektong ito. Hinayaan ko ang mga salita na manatili sa hangin, pagkatapos ay ibinigay ang huling nakamamatay na suntok. Ay opisyal na kinansela. Isang sama-samang paghinga ang bumalot sa karamihan. Ang mukha ni Sofia ay isang maskara ng purong takot, ang kanyang balat ay kasing puti ng kanyang damit. Humakbang si Ricardo Zamora, isang galit na bumabaluktot sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man magsalita ang sinuman, isang nakakabinging sigaw ng babae ang nagpunit sa hangin mula sa likuran ng ballroom. Ito ay isang senyas. Nagkagulo ang lahat habang nagsimulang sumigaw at magtulakan ang ilang bisita, lumilikha ng diversion. At pagkatapos, isang bagong tunog ang pumutol sa ginawang panik. Tunay at nakakatakot na malapit. Ang matining, hindi mapagkakamalang hiyaw ng mga sirena ng pulis na nagtitipon sa amin mula sa lahat ng direksyon. Ang patibong ay gumana. Isang linggo bago ang kasal, bago ang pampublikong pagsabog, lumitaw ang mga unang bitak, hindi sa pundasyon ng aming tahanan ng pamilya, kundi sa maselang ibabaw ng isang porselanang tasa ng tsaa. Ang aking silid-aralan ay laging aking santuwaryo. Ito ay isang silid na pininturahan ng madilim, mayaman na kamagong, na may amoy ng mga lumang libro at beeswax, na tinatanaw ang isang hardin kung saan nakasabit ang mga lumang puno ng mangga na parang pilak na puntas. Dito namin pinaplano ng aking asawang si Ricardo ang aming buhay, ang aming pananalapi, ang kinabukasan ng aming anak. Ito ay isang silid na binuo sa lohika, tiwala at tahimik na lakas. Noong hapon na iyon, tila ito ay isang entablado para sa isang hindi magandang naisip na dula. Si Ethan at Sofia ay nakaupo sa harap ko, nakatungtong sa mga gilid ng mga leather armchair na mahal ni Ricardo. Isang pilak na set ng tsaa ang nakalagay sa pagitan namin sa mesa ng kape na kamagong, ngunit hindi ito nagalaw. Ang aking tasa ng Earl Grey ay lumamig, ang mabangong usok nito ay matagal nang nawala sa tahimik na mainit na hangin. Tuwang-tuwa kami na sa wakas ay napinka namin, Victoria, simula ni Sofia, ang kanyang boses ay makinis na parang pulot. Idinulas niya ang isang manipis, makintab na brochure sa mesa. Sa pabalat, isang paglalarawan ng isang makinis at modernong condominium complex ang kumikinang sa isang perpektong paglubog ng araw sa Maynila. Ang pangalan ay nakalimbag sa eleganteng gintong sulat, Silangan Heights. Gusto naming opisyal na ipresenta sa iyo ang pagkakataong maging isang foundational partner. Patuloy niya, hindi kumukurap ang kanyang ngiti. Hindi lang ito tungkol sa kasal. Ito ay tungkol sa pagbuo ng ating kinabukasan ng magkasama. Kinuha ko ang brochure. Ang papel ay mabigat, mamahalin. Ang wika sa loob ay isang talo ng mga corporate buzzwords, synergistic growth, unparalleled coastal luxury, exclusive investment tranche. Naramdaman kong kakaiba ito sa silid na ito ng mga itinatagong alaala. Ang aking anak, na mukhang maputla at pagod, ay umubo. Ma, ito ang kinabukasan ko. Ang kinabukasan natin. Sumenyas siya sa brochure na tila ito ay isang sagradong teksto. Ang iyong 5 milyong piso ang pinakamahalagang seed funding na makukuha namin. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa aming mga partner na mayroon kaming buong suporta ng pamilya De La Cruz. Ito ay isang boto ng tiwala. Ang mga salita ay lumabas ng perpekto, ngunit sila ay walang laman. Hindi sila sa kanya. Si Ethan ay isang abogado, tumpak at sistematiko. Hindi siya nagsasalita sa mga pitch.
Hindi siya gumagamit ng mga termino tulad ng key seed funding key kapag humihingi ng tulong sa kanyang ina. Siya ay nagpapanggap at ang hirap ng pagganap ay nakikita sa higpit ng kanyang panga. Ibinaba ko ang brochure sa mesa, ang aking mga daliri ay nakapatong sa makintab na larawan. Ang aking isip, ang isip ng isang financial strategist na nakapag-navigate sa mga corporate merger at hostile takeover, ay sumisigaw. Ang mga red flag ay lumalabas sa lahat ng dako. Hindi mo tinatawag na key partners ang iyong pamilya. Hindi mo tinatawag na seed funding key ang isang kontribusyon sa iyong kinabukasan. Maliban kung sinusubukan mong ibenta sa kanila ang isang bagay na hindi nila dapat bilhin. Mukhang ambisyoso, sabi ko, maingat na pinipili ang aking mga salita. Tumingin ako kay Ethan, sinusubukang abutin ang kanyang mga mata upang makita ang aking anak sa likod ng kinakabahang facade. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa legal na istruktura, Ethan. Sino ang mga pangunahing stakeholder? Umubo siya, isang halos hindi mapansin na paghigpit sa paligid ng kanyang mga mata. Nasa prospektus ang lahat, mas standard dito. Napakasimple. Sumenyas siya ng malabo sa isang manipis na file na inilagay ni Sofia sa tabi ng brochure. Siya ay lumilihis, nagbibigay sa akin ng mga papel sa halip na direktang sagot. Mabilis na tumalon si Sofia, tinatakpan ang kanyang pag-aalinlangan. Si Ricardo, ang aking tiyuhin, ang humahawak sa lahat ng corporate architecture. Isa siyang henyo sa ganitong uri ng bagay. Ang iyong pamumuhunan ay ganap na secure na may inaasahang return na 20% sa unang taon pa lang. 20%. Sa real estate, sa kasalukuyang merkado, isang imposibleng numero, isang pangako na ginawa upang silawin ang mga walang karanasan. Ito ay isang pangako ng isang carnival barker, hindi isang seryosong financial projection. May kakaiba at kaduda-duda. Hinayaan kong manatili ang katahimikan sa silid, makapal at hindi komportable. Hindi ko kailangang basahin ang fine print. Kailangan kong basahin ang aking anak. Hindi niya ako matingnan sa mata, sa halip ay nakatuon sa isang maluwag na sinulid sa braso ng kanyang upuan. Nakulong siya, at anuman ang nagkukulong sa kanya ay nakaupo sa tabi niya, nakangiti ng kanyang makinang, mapanlinlang na ngiti. Kailangan ko ng oras upang suriin ang mga dokumentong ito, sabi ko sa wakas, ang aking boses ay pantay. Ito ay isang malaking halaga ng pera. Siyempre, sabi ni Sofia, bagaman isang kislap ng pagkabahala ang sumagi sa kanyang mukha. Alam mo lang na ang paunang investment window ay magsasara sa araw ng kasal. Umaasa kaming magbigay ng isang malaking anunsyo sa reception. Napakakahulugan na maging bahagi ka niyan. Ito ay isang ultimatum na nakabalot sa magandang regalo, isang banta na nagkukunwari bilang isang imbitasyon. Umalis sila agad pagkatapos, iniwan ang makintab na brochure at ang hindi nagalaw na tsaa. Tumayo ako sa bintana ng aking silid-aralan, pinapanood ang kanilang bagong BFZ na dumadaan sa sementadong daanan at nawala sa daan. Malamig ang silid, tila nilabag. Hindi sila dumating para sa aking basbas o aking suporta. Dumating sila para sa aking pirma sa isang tseke. Dumating sila upang ibenta ang matriarch, at sa paggawa nito ay tinrato nila ako, hindi bilang isang ina, kundi bilang ang unang target. Ang mga bitak sa tasa ng tsaa ay hindi nakikita, ngunit naramdaman ko ang kanilang pagkalat, at alam ko nang may katiyakan na nagpalamig sa aking buto na kailangan kong alamin kung ano ang nakatago sa ilalim. Hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa aking four-poster bed, ang parehong kama na aking pinagsaluhan kay Ricardo sa loob ng 40 taon, at pinakinggan ang mga tunog ng gabi ng lumang bahay, ang pag-ungol ng mga kahoy na nagsasaayos, ang bulong ng mahalumigmig na hangin ng gabi sa mga screen. At ang ritmikong pagtibok ng grandfather clock sa bulwagan sa ibaba. Ito ay isang orasan na nagmarka ng mga oras ng aking buhay, ang mapayapa, ang masaya, ang nalulumbay. Ngayong gabi, ang patuloy na ritmo nito ay tila isang countdown sa isang kalamidad na hindi ko pa mapangalanan. Ang pag-uusap noong hapon na iyon ay umulit sa aking isip. Ang hirap na pagganap ni Ethan, ang nakakalaso na tamis ni Sofia, ang imposibleng 20% return. Ito ay isang bahay na gawa sa baraha,
at hinihiling sa akin na humanga sa arkitektura bago ang lahat ay bumagsak. Sumuko na sa pagtulog, bumangon ako mula sa kama, isinuot ang isang sutlang robe. Malamig ang mga sahig na kahoy sa ilalim ng aking mga paa habang naglalakad ako pababa. Ang tanging intensyon ko ay kumuha ng isang baso ng malamig na tubig. Madilim ang bahay, nababalot ng mga anino at liwanag ng buwan na sumasala sa matataas na bintana. Pagdating ko sa ilalim ng grand staircase, napatigil ako. Isang kislap ng liwanag ang lumabas mula sa ilalim ng pinto ng drawing room, isang silid na inaangkin ni Sofia bilang kanyang de facto opisina para sa pagpaplano ng kasal. At narinig ko ang isang boses, ang kanyang boses, ngunit nawala ang karaniwang tamis nito. Ito ay ibang Sofia, isang hindi ko pa naririnig dati. Ang kanyang boses ay mahina, matalas, at may malamig na galit. Lumapit ako ng palihim, ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Sabi ng matanda, ang mga dingding ay may tenga, ngunit noong gabing iyon ako ang mga tenga. Idiniin ko ang aking sarili sa mga anino ng pasilyo sa tabi lang ng mabigat na pintuan ng oak. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Siguraduhin mong mangyayari yan, anya ng pasigaw sa telepono. Mayroong paghinto. Hindi makinig ka sa akin. Ako ang nasa panganib dito. Napilitan ko siyang gawin yan. Nanlamig ang dugo ko. Siya. Dapat si Ethan ang tinutukoy niya. Lahat ay handa na, patuloy niya, lalo pang humina ang kanyang boses, puno ng banta. Nakumpleto na ni Ethan ang buong legal na balangkas para sa Silangan Heights. Malinis ang mga papeles, matibay. Magaling siya. Sasabihin ko iyan sa kanya. Ang kasal ang huling patibong. Mayroon tayong 300 sa mga pinakamayayamang tao sa Maynila na naglalakad sa ating sala. Handang magpabighani. Lalabas tayo doon na may mga pangako para sa hindi bababa sa 500 milyong piso. Napahinga ako ng malalim. Ito ay mas malaki pa sa aking 5 milyong piso. Ito ay isang ganap na pandaraya. At ang aking anak ang arkitekto ng lehitimidad nito. Siguraduhin mo lang na handa ang mga tao mo, bulong ni Sofia. At mas mabuting naroon ka. Hindi kita pinagkakatiwalaan ni Katiting Ricardo. Ricardo, ang tiyuhin, ang lalaking may mga mata ng pating. Mayroong mas mahabang paghinto. Narinig ko ang mahina at maliit na tunog ng kanyang boses sa kabilang linya. Nang magsalita muli si Sofia, nawala ang lahat ng galit, napalitan ng isang hilaw, nakakapanindig balahibo na takot. Huwag mo akong pagbantaan, bulong niya. At ang tunog ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. Alam mo kung ano ang nakasulat dito. Alam mo kung kanino ako may utang. Huwag mong sirain ito, Ricardo, dahil kung gagawin mo, wala sa atin ang makakalabas ng buhay. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ko na hinintay matapos ang pag-uusap. Umurong ako mula sa pinto, ang aking mga galaw ay tahimik na parang multo, ang aking isip ay gumugulong, ang mga piraso ay nagkakabit ng nakakatakot na bilis. Hindi lang ito tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa desperasyon. Ito ay delikado. Ang aking kamay, nanginginig, ay napunta sa bulsa ng aking robe, ang aking telepono. Sa nanginginig na mga daliri, inilabas ko ito. Ang una kong instinct ay tawagan ang pulis, upang sumigaw ng tulong. Ngunit sino ang maniniwala sa akin? Ang salita ng isang matandang babae laban sa bagong gininto ang mag-asawa ng lungsod. Hindi, kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng sandata. Bumalik ako sa pinto, ang aking mga takot ay tumigas sa isang malamig, matigas na determinasyon. Isinuot ko ang screen ng aking telepono, ang aking hinlalaki ay nakahanap ng voice memo api. Itinaas ko ang telepono, inihanay ang base patungo sa kislap ng liwanag sa ilalim ng pinto. Kumuha ako ng matatag na hininga at pinindot ang buton. Isang maliit na pulang ilaw ang kumurap, isang nag-iisang mapaghamon na kislap sa napakalaking dilim ng bulwagan. Ito ay parang deklarasyon ng digmaan. Ang pagtibok ng grandfather clock ay hindi na tunog ng countdown sa kalamidad. Ito ay tunog ng sarili kong puso, matatag at handa para sa laban na darating. Kinabukasan, hindi ako nagmaneho sa opisina ng aking abogado o sa istasyon ng pulisya,
kundi sa isang magulo, punong-puno ng libro na apartment sa isang hindi gaanong magandang bahagi ng Maynila. Ito ang tahanan ni Aling Gloria Reyes. At sa loob ng huling 50 taon, siya ang aking pinakamalapit na kaibigan, ang aking kumpidente, at ang aking bato. Habang nagpakasal ako sa tahimik, istrukturadong mundo ng lumang pera, ginugol ni Aling Gloria ang kanyang buhay sa mga trenches bilang isang investigative reporter, naghahanap ng mga tiwaling politiko at naglalantad ng pandaraya sa korporasyon. Siya ay 70, matalas na parang panulat, at may malakas na paghamak sa sinumang nag-iisip na kaya nilang lokohin siya. Kung sino man ang makakatulong sa akin na intindihin ang bangungot na aking nasumpungan, si Aling Gloria iyon. Ang kanyang apartment ay tinawag niyang Key-Organized Chaos. Ang mga tumpok ng libro ay nagbanta na gumuho mula sa bawat ibabaw. Ang mga lumang pahayagan ay nakasalansan sa mga sulok, at isang malaking corkboard sa isang dingding ay isang sapot ng mga mapa, larawan, at sulat kamay na tala na konektado ng mga kulay na string. Ang multo ng isang matagal nang nalutas na investigasyon. Ang lugar ay amoy ng malakas na kape at newsprint. Ito ay ang war room ng isang retiradong general, at ako ay dumating upang humingi ng huling kampanya. Isang tingin pa lang niya sa mukha ko nang buksan niya ang pinto, at nawala ang kanyang karaniwang ngiti. Victoria, ano sa ngalan ng Diyos ang nangyari? Mukha kang nakakita ng multo. Mas masahol pa, Aling Gloria, sabi ko, humakbang papasok. Sa tingin ko nakakita ako ng halimaw. Dinala niya ako sa kanyang maliit na mesa sa kusina, nilinis ang isang espasyo sa pamamagitan ng pagwawalis ng isang tumpok ng mga file sa isang kalapit na upuan, at ibinuhos ako ng isang tasa ng kape na napakalakas na kaya nitong tanggalin ang pintura. Umupo ako, ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig habang ipinupulupot ko ang mga ito sa mainit na seramika. Sige, Anya, nakaupo sa harap ko, ang kanyang tingin ay direkta at hindi kumukurap. Ilabas mo ang lahat mula sa simula. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang kakaibang pagpupulong sa aking silid-aralan, ang mga walang laman na salita na lumalabas sa bibig ng aking anak, ang makintab na brochure na may mga imposibleng pangako. At pagkatapos ay inilabas ko ang aking telepono. Ngunit ito, sabi ko, ang aking boses ay halos bulong. Ito ang talagang kailangan mong marinig. Inilagay ko ang telepono sa mesa sa pagitan namin at pinindot ang play. Puno ang maliit na kusina ng boses ni Sofia, malamig, matalim, at ganap na walang bahid ng alindog na isinusuot niya. Ang mga banta, ang pagbanggit kay Ricardo, ang nakakapanindig balahibo na pag-amin na binuo ni Ethan ang legal na balangkas para sa kanilang buong plano. Habang tumutugtog ang recording, pinanood ko ang mukha ni Aling Gloria, nakakunot ang kanyang noo. Ang kaibigang pagkabahala sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding analytical focus ng isang mamamahayag na dati siya. Hindi na siya nakikinig bilang isang kaibigan. Nakikinig siya para sa ebidensya, para sa mga kahinaan, para sa katotohanan na nakatago sa pagitan ng mga linya. Nang matapos ang recording, mabigat ang katahimikan sa silid, nabasag lamang ng ugong ng lumang refrigerator. Sumandal si Aling Gloria sa kanyang upuan, naglabas ng mahaba, mabagal na hininga. Bueno, mamamangha ako, sabi niya ng mahina. Tumingin siya sa akin, at ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Victoria, tama ka na lumapit sa akin. Kailangan mong maintindihan kung ano ang kinakaharap mo dito. Hindi ito ang boses ng isang ordinaryong loan shark. Ito ay organisadong krimen. Ang parirala ay nakalutang sa hangin, mas nakakatakot kaysa sa aking naisip. Hindi lang ito isang sakim na babae na sinusubukang lokohin ang kanyang biyenan. Ito ay isang bagay na mas madilim, na may mga tentacles na umaabot sa mga lugar na hindi ko man lang maisip. Ang paraan ng pag-uusap niya tungkol kay Ricardo, ang takot sa kanyang boses kapag sinabi niya, wala sa atin ang makakalabas ng buhay, sa tingin ko, hindi siya ang nagmamanipula, Victoria. Siya ay isang pawn, marahil isang biktima mismo, nahuhuli sa isang bagay na labis sa kanyang abot. Pinatungan ni Aling Gloria ang kanyang daliri sa mesa, at napakalalim na ng kanilang kapit kay Ethan kaya't siya ang gumagawa ng kanilang maruming trabaho. Isang alon ng kawalan ng pag-asa ang dumaloy sa akin, ngunit nakakahawa ang enerhiya ni Aling Gloria.
Wala na ang nag-aalalang kaibigan, at sa kanyang lugar ay ang imbestigador. Kumikinang ang kanyang mga mata ng pamilyar na apoy. Hindi ito ang oras para bumagsak, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ito ang oras para lumaban. Akala nila isa kang matandang babae, isang palamunin. Oras na para ipakita natin sa kanila kung ano ang magagawa ng palamunin na ito. Nagbago ang kapaligiran sa silid. Hindi nawala ang aking takot, ngunit sumama dito ang iba pa. Determinasyon. Hindi na ito ang aking mesa sa kusina. Ito ay isang command center. Ang ilaw ng desk lamp ay nagbigay ng matinding liwanag sa mukha ni Aling Gloria, na binibigyang diin ang determinadong ayos ng kanyang panga at ang matalas na katalinuhan sa kanyang mga mata. Mukha siyang eksaktong tulad ng paglalarawan, isang general na nagpaplano ng kanyang unang hakbang. Okay, sabi ko, mas malakas na ngayon ang boses ko. Ano ang gagawin natin? Una, maghuhukay tayo, sabi ni Aling Gloria, tumatayo na mula sa kanyang upuan at lumalapit sa kanyang computer. Binigyan mo ako ng uso. Ngayon, hahanapin ko ang apoy. Mayroon pa akong ilang lumang kontak. Ilang cybersecurity wizards na may utang sa akin ng isang pabor o dalawa. Maaari silang manatiling nakatago at humukay sa anumang may digital footprint. Ibigay mo sa akin ang mga pangalan. Ricardo Zamora at Silangan Heights. Isinulat niya ang mga ito sa isang notepad. Aalamin ko kung totoo sila, sino ang nasa likod nila, at kung saan dumadaloy ang pera. Sisilipin natin ang bawat bato hanggang sa makita natin ang mga ahas na nagtatago sa ilalim. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik ako sa apartment ni Aling Gloria, naglalakad sa kanyang gasgas na Persian rug habang nagtatrabaho siya sa kanyang computer. Makapal ang hangin sa tensyon at amoy ng lumang kape. Sa loob ng 48 oras, siya ay isang multo, nakikipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng ilang cryptic na text. Umiinit na, nakahanap ng sinulid, malalim ang butas ng kuneho. Ngayon ay pinatawag niya ako. Tapos na ang paghahanap. Upo ka, Victoria, sabi niya nang hindi lumilingon mula sa screen. Gusto mong umupo para dito. Kinuha ko ang upuan sa tabi ng kanyang mesa. Ang kanyang screen ay isang nakakahilong maze ng mga diagram at flowchart, mga kahon na konektado ng isang web ng mga linya na mukhang genealogy chart ng isang baliw. Sa gitna ay isang kahon na mailabel na Silangan Heights Didfe. Patay na patay ang iyong instinct, nagsimula si Aling Gloria, ang kanyang boses ay pagod, ngunit may kasamang matinding kasiyahan ng isang nalutas na puzzle. Ang Silangan Heights ay isang multo, isang kumpletong kathang-isip. Umiiral lamang ito sa papel, at kahit ang papel na iyon ay isang kasinungalingan. Itinuro niya ang screen. Ito ay isang klasikong shell company. Isipin mo ito na parang Russian nesting doll. Ang Silangan Heights ay nakarehistro sa isang parent company na tinatawag na Luzon Holdings, na pag-aari ng isa pang entity na tinatawag na Coastal Development Group, na naman ay subsidiary ng isang Delaware corporation na may pangalan na napaka-generic na halos hindi nakikita. May 5 layer ng corporate camouflage sa pagitan ng proyekto ng iyong anak at sinumang totoong tao. Naunawaan ng aking background sa pananalapi ang istruktura, ngunit umurong ang aking puso mula sa purong, sinasadya na panlilinlang nito. At si Ricardo Zamora, tanong ko. Hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa anumang dokumento, kinumpirma ni Aling Gloria, tinatapik ang kanyang keyboard. Masyado siyang matalino para doon. Siya ay isang multo sa makina. Ngunit ang aking contact ay nagpatakbo ng malalim na digital forensic analysis. Ang mga digital fingerprint ni Zamora ay nasa lahat ng ito. Gumamit siya ng mga encrypted server at burner email, ngunit nagpabaya siya minsan. Siya ang nagmamanipula. Walang duda. Binuo niya ang isang kuta ng mga kasinungalingan upang pagtaguan. Naramdaman ko ang malamig na takot na lumalaganap sa aking mga buto. Ito ay mas sopistikado, mas masama kaysa sa aking naisip. Kaya, ang buong bagay ay isang scam. Kinukuha nila ang pera ng investor at basta na lang nawawala. Bahagi iyon, sabi ni Aling Gloria,
dumilim ang kanyang ekspresyon. Ngunit mas masahol pa roon. Hindi iyon ang tunay na premyo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay may malalim at matinding kalungkutan na parang malapit na siyang magbigay ng pisikal na suntok. Victoria, saan ninyo itinayo ni Ricardo ang inyong beach house? Yung nasa Boracay? Ang tanong ay napakabigla na nawalan ako ng balanse. Alam mo kung nasaan iyon? Sa tahimik na bahagi lang paglagpas ng lumang parola. Bakit? Hindi sumagot si Aling Gloria. Sa halip, nag-click pa siya ng ilang beses, at ang corporate diagram ay napalitan ng isang pamilyar na satellite map ng baybayin ng Boracay. Nakita ko ang kurba ng isla, ang mga mangrove, ang kislap ng araw sa tubig. Ito ay isang tanawin na alam ko na parang likod ng aking kamay. Ang brochure para sa Silangan Heights ay malabo tungkol sa eksaktong lokasyon, na binanggit lamang ang Prime Coastal Real Estate, sabi ni Aling Gloria, mahina ang kanyang boses. Hinihimok ko ang database ng City Planning Commission. Nakita ko ang opisyal na panukala ng proyekto na isinampa nila. At ito ang proposed development zone. Sa isang huling pag-click, isang kulay dugong balangkas ang lumitaw sa mapa. Hindi ito isang malabong hugis. Ito ay isang tumpak, magaspang na perimeter. At ito ay isang perimeter na kinilala ko ng mailabis na sakit na nagwawasak ng kaluluwa. Ang pulang linya ay hindi lamang kasama ang lugar malapit sa aming beach house. Ganap, perpekto at brutal itong kinubkob. Nawalan ako ng hininga. Ang bahay na pinagsama namin ni Ricardo. Ang lugar kung saan pinanood namin si Ethan na gumawa ng sandcastles. Ang veranda kung saan kami umupo sa loob ng 30 tag-araw na pinapanood ang pagtaas at pagbaba ng tubig. Lahat iyon ay nasa loob ng pulang kahon. Hindi lang ito target. Ito ang bullseye. Hindi lang pera mo ang habol nila, Victoria, sabi ni Aling Gloria ng mahina. Lupa mo ang habol nila. Bahay mo ang habol nila. Mga alaala mo ang habol nila. Ang shock ay isang pisikal na bagay, isang alon ng yelo na dumaloy sa akin, na nag-iwan sa akin ng manhid. Ngunit pagkatapos ay may sumunod na iba. Isang init na nagsimula sa aking dibdib at kumalat sa aking mga ugat, sinusunog ang shock, ang lungkot, ang takot. Ito ay galit. Purong, malamig at ganap. Ang salita ni Sofia ay umalinggaw sa aking isip. Palamunin. Hindi lang ito isang kaswal na insulto. Ito ay isang pagbibigay katwiran. Sa kanyang isip, ako ay isang hadlang lamang, isang matandang babae na nakatira sa isang piraso ng lupa na gusto nila. Ang buong detalyadong panlilinlang na ito, ang pang-akit sa aking anak, ang peking kasal. Ito ay lahat ng paraan sa isang dulo. At ang dulo ay ang pagbura ng aking buhay kasama si Ricardo. Hindi na ito isang laban upang iligtas ang aking anak mula sa isang pagkakamali. Ito ay isang digmaan upang ipagtanggol ang aking sariling kaluluwa. Ang larawan sa screen, ang pulang linya na iginuhit sa paligid ng aking masayang lugar na parang panali, ay nakaukit sa aking isip. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan, at isusumpa ko na hindi ko sila hahayaang manalo. Hindi ako tumawag ng maaga. Hindi ako nag-schedule ng appointment. Kinabukasan, naglakad ako papasok sa downtown law firm ng De La Cruz, Santiago at kasamahan, ang firm na binuo ng aking anak mula sa simula. Ang kanyang opisina ay nasa pinakataas na palapag. Isang corner suite ng salamin at bakal na may panoramic view ng Ilog Pasig. Ito ang epitome ng modernong tagumpay. Malamig, minimalist at impersonal. Mukha itong lugar kung saan ang mahihirap na damdamin ay hindi tinatanggap. Ang kanyang assistant, isang batang babae na laging nag-aalala, ay sinubukang pigilan ako. Ginang De La Cruz, nasa meeting po siya. Katatapos lang ng meeting niya, sabi ko, ang aking boses ay hindi nagbibigay ng puwang para sa argumento, at lumampas sa kanyang desk, tinulak ang mabigat na salamin na pinto patungo sa kanyang opisina. Nakikipag-usap sa telepono si Ethan, nakatalikod sa akin, nakatingin sa view. Nakasuot siya ng barong Tagalog na perpektong tinahi na parang armor. Lumingon siya nang pumasok ako, isang kislap ng pagkabahala sa kanyang mukha na mabilis na naging takot nang makita niya ang aking ekspresyon.
Ma, ano ang ginagawa mo rito? Anya, mabilis na tinapos ang kanyang tawag. Ayos lang ba ang lahat? Hindi ako sumagot. Naglakad ako sa kanyang malawak, pinakintab na mesa, isang ibabaw na napakalinis na tila hindi pa nagalaw ng mga kamay ng tao. Mula sa aking leather portfolio, kumuha ako ng 2 dokumento. Inilagay ko ang una sa gitna ng mesa, ang masalimuot na diagram ni Aling Gloria ng mga shell company, ang web ng panlilinlang na may Silangan Heights sa puso nito. Pagkatapos ay inilagay ko ang pangalawang dokumento sa tabi nito, ang satellite map na may malupit na pulang linya na iginuhit sa paligid ng aming tahanan sa Boracay. Wala akong sinabi. Tumayo lang ako doon, hinahayaan ang ebidensya na magsalita para sa sarili nito. Nakatitig si Ethan sa mga papeles. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha, na nag-iwan nito ng isang nakakapagod na abo. Ang kanyang maingat na itinayong pagkakakilanlan ay nagbagsakan na parang mga salamin na dingding sa paligid namin. Lumubog siya sa kanyang mamahaling leather chair, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa dumarating na takot. Tumingin siya mula sa mapa sa aking mukha at pabalik. Nawala ang armor. Ang nakita ko lang ay ang aking maliit na anak na lalaki na nahuli sa isang kasinungalingan na napakalaki para takasan. Paano, bulong niya, pumutol ang kanyang boses. Paano mo ito nahanap? Hindi iyon mahalaga, Ethan, sabi ko, ang aking boses ay tahimik, ngunit matigas na parang bakal. Ang mahalaga ay alam ko. Alam kong kasinungalingan ang lahat. Ang mga shell company, ang peking proyekto, ang plano na kunin ang aming tahanan. Lumapit ako, ang aking mga kamay ay nakapatong sa kanyang mesa. Ang hindi ko alam ay kung bakit. Bakit mo ito gagawin? Bakit mo sila tutulungan na sirain ang legacy ng sarili mong pamilya? Noon siya bumagsak. Ganap na nawala ang lakas niya. Itinago niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, at isang tuyong, hikbi ang lumabas sa kanyang mga labi. Ito ay isang tunog ng matinding kawalan ng pag-asa na halos nagpabagsak sa aking puso. Ngunit nanatili ako. Kailangan ko ang katotohanan. Lahat ng iyon. Nakulong ako, ma, bulong niya, ang kanyang mga salita ay muffled ng kanyang mga kamay. Wala akong pagpipilian. Laging may pagpipilian, Ethan. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Hindi sa pagkakataong ito. Hindi mo naiintindihan. Huminga siya ng malalim at nagsimulang umamin, ang mga salita ay bumubuhos sa isang agos ng matagal ng nakakulong na takot at kahihiyan. Mga taon na ang nakalipas, noong junior associate pa siya, nagkamali siya, isang kakilakilabot na pagkakamali. Nawala niya ang deadline ng pag-file sa isang malaking kaso ng korporasyon. Isang simpleng clerical error na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso sa kanyang kliyente. Ito ang uri ng pagkakamali na nagtatapos sa isang karera, bago pa man magsimula. Takot na takot siya, handang umamin at tanggapin ang mga kahihinatnan. Ngunit pagkatapos ay lumitaw si Ricardo Zamora. Noong panahong iyon, si Zamora ay isang consultant para sa kalabang firm. Natuklasan niya ang pagkakamali ni Ethan. Ngunit sa halip na ilantad siya, inalok niya ito ng kasunduan. Pinalabas niya ang problema, gamit ang kanyang mga koneksyon, upang itago ang pagkakamali ng napakalalim na walang sinuman ang makakahanap nito. Bilang kapalit, pinanatili niya ang orihinal na nakakapanakit na ebidensya ng malpraktis ni Ethan. Ito ang kasunduan ng dyablo, at si Ethan, bata at takot, ay nakipagkamay. Nakasabit yan sa ulo ko mula noon, bulong ni Ethan, nakatitig sa kawalan. Isang patuloy na banta. Hindi siya humingi ng anuman. Hindi sa loob ng maraming taon. Akala ko malaya na ako. Ngunit Pagkatapos nakilala ko si Sofia. Alam ni Sofia si Ricardo. Malalim na siyang kasama nito, may malaking utang na hindi niya kayang bayaran. At alam niya ang tungkol sa sikreto ni Ethan. Siya ang lumapit sa kanya para sa plano ng Silangan Heights. Ito ang kanyang ideya, ngunit ito ay ang lakas ni Ricardo. Pinilit nila siyang gawin ito.
Sinabi nila sa kanya na kung hindi niya gagamitin ang kanyang legal na kaalaman upang gawing lehitimo ang kanilang pandaraya, ang pagkakamaling nagtapos sa karera mula isang dekada na ang nakalipas ay bigla na lang mahahanap ang daan sa mga kamay ng State Bar Association. Sinira niya ako, ma, iyak ni Ethan, lumalabas na ngayon ang luha sa kanyang mukha. Lahat ng itinayo ko, mawawala. Siniksik nila ako sa sulok. Kailangan kong gawin. Kailangan kong gawin. Tiningnan ko ang aking anak, ang matagumpay na abogado, sa kanyang toring salamin at nakita ang isang lalaki sa kulungan. Isang kulungan na binuo mula sa isang nakaraang pagkakamali at isang bundok ng takot. Ang aking galit sa kanyang pagtataksil ay naroon pa rin, isang malamig, matigas na buhol sa aking tiyan. Ngunit ngayon ay nalilito ito sa isang nananakit, matinding kalungkutan. Siya ay aking anak, matalino at matagumpay, ngunit mahina at nakompromiso rin. Siya ay biktima tulad din siya ng isang sabwat. Ang marangyang opisina, na dating simbolo ng kanyang tagumpay, ay ngayon ay tila nakakasakal, tulad ng pinakamarangyang selda sa bilangguan sa mundo. At alam ko nang may lubos na katiyakan na ako lamang ang maihawak ng susi. Hindi nag-set up si Aling Gloria ng meeting sa isang istasyon ng pulisya, o sa isang esteril na federal building. Alam niya ang mas mabuti. Pumili siya ng isang maliit, walang gaanong kapansin-pansin na coffee shop na nakatago sa isang makasaysayang eskinita, ang uri ng lugar na hindi kailanman nakikita ng mga turista. Amoy ng inihaw na kape at lumang kahoy, at ang madilim, tahimik na mga sulok nito ay perpekto para sa mga pag-uusap na kailangang manatili sa labas ng record. Dumating ako muna, pumili ng isang booth sa likod. Ilang minuto pagkatapos, pumasok si Aling Gloria, na sinundan ng isang lalaki na hindi angkop sa tanawin ng Maynila. Siya ay nasa kanyang huling bahagi ng 40 na may walang formalidad na gupit, isang simpleng kulay abong suit na hindi masyadong nabibilang sa mga lokal na barong Tagalog at lino, at mga mata na walang nalalampasan. Mayroon siyang pagod, pasensyosong tingin ng isang lalaki na nakakita na ng bawat kasinungalingan na iniaalok ng mundo. Victoria, ito si Special Agent De La Rosa, sabi ni Aling Gloria, nagpakilala. Nagpapakadalubhasa siya sa white-collar crime. Nakipagkamay si Agent De La Rosa sa akin. Matatag ang kanyang kapit, walang emosyon ang kanyang ekspresyon. Ginang De La Cruz, salamat sa pagpupulong ninyo sa akin. Sabi ni Aling Gloria, may pinasukan kayong gulo. Magalang siya, ngunit nababasa ko sa pagitan ng mga linya. Para sa kanya, marahil ako ay isa pang mayaman na balo na niloloko ng isang kaakit-akit na manunukso. Isang malungkot ngunit karaniwang kwento. Oras na para baguhin ang salaysay. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa mga formalidad. Binuksan ko ang aking portfolio sa mesa at inilatag ang lahat ng maayos, tulad ng gagawin ko para sa isang corporate board meeting. Ang recording ng tawag ni Sofia. Ang labyrinthine chart ng mga shell company na natuklasan ni Aling Gloria. Ang mapa na may pulang linya na sumasakal sa aming beach house. At sa wakas, ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Ethan, tungkol sa blackmail, ang takot, ang pamimilit. Inilatag ko ang buong bulok na usapin sa mesa sa pagitan ng mga pakete ng asukal at cream. Nakinig si Agent De La Rosa ng walang paghinto, nakatitig sa akin, hindi mabasa ang kanyang mukha. Kinuha niya ang printout ng corporate structure, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa mga layer ng panlilinlang na may profesional na interes. Nang matapos ako, nanahimik siya sandali, pinagsasama ang kanyang mga daliri. Ito ay malawakan, sabi niya, ang kanyang tono ay nagbago mula sa magalang na paghihiwalay patungo sa tunay na paglaho. Ang mga shell company ang anggulo ng blackmail. Ito ay mas malaking isda kaysa sa akala namin. Matagal nang nasa radar namin si Ricardo Zamora, ngunit madulas siya. Hindi pa namin napapatunayan ang anuman. Tiningnan niyang muli ang ebidensya. Sa pamamagitan nito, maaari tayong kumilos. Maaari tayong makakuha ng warrant, i-freeze ang mga account, isara ang buong bagay bago ang kasal. Inaalok niya sa akin ang lohikal na solusyon, ang ligtas na solusyon, ang solusyon kung saan ang mga otoridad ang kikilos at hahawak. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salita, isang iba't ibang plano,
isang plano na lumalabas sa aking isip mula nang umamin si Ethan ay naging malinaw. Ang pagsasara nito ngayon ay makakakuha ng mga sundalo, marahil pati na rin si Sofia. Ngunit ang tunay na arkitekto, si Ricardo Zamora, ay malamang na makakataka sa mga anino, iiwan ang reputasyon ng aking anak na nasira at ang pangalan ng aking pamilya ay hinila sa puti. Hindi ako interesado sa simpleng pagpigil sa kanila. Interesado ako sa pagwasak sa kanila. Hindi, sabi ko. Nagtaas ng kilay si Agent De La Rosa. Hindi. Kung kikilos ka ngayon, tataka si Zamora. Susunugin niya ang ebidensya at mawawala, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Pugutan mo ang ulo ng ahas, ngunit ang katawan ay kikislot pa rin. Malalantad si Ethan bilang isang kasabwat at makakataka si Zamora ng malinis. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Tumingin sa akin si Aling Gloria at dahan-dahang lumabas ang ngiti sa kanyang mukha. Alam niya kung ano ang darating. Ano ang iyong ipinapanukala, Ginang de la Cruz? Tanong ni Agent De La Rosa, lumapit, na curious ang kanyang profesional na kaisipan. Ito ang sandali ang pagbabago mula sa biktima patungo sa manlalaro. Hindi na ako isang pawn sa kanilang laro. Binabago ko ang chessboard. Ipinapanukala ko na hayaan natin silang ibitin ang kanilang sarili, sabi ko. Hayaan ang kasal na maganap. Hayaan silang magtipon ng lahat ng kanilang potensyal na investor sa isang silid. Hayaan silang isipin na nanalo sila. Na ang huling piraso ng kanilang plano ay nahuhulog sa lugar. Tumingin ako ng direkta sa kanyang mga mata. Hayaan silang isipin na matagumpay nilang naloko ang matandang palamunin para sa kanyang pera. Ako ang magiging pain. Ang ideya ay nanatili sa hangin, matapang at delikado. Tinitigan ako ni Agent De La Rosa, ang kanyang paunang pag-aalinlangan ay napalitan ngayon ng isang tingin ng muling pagsusuri. Hindi na siya nakakakita ng isang nalulumbay na ina. Nakakakita siya ng isang strategist. Nakakakita siya ng isang asset. Gusto mong pumasok sa lungga ng leon na alam mong naghihintay ang mga leon, sabi niya, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag ng katotohanan. Gusto kitang tulungan na i-lock ang hawla mula sa loob, sagot ko. Hayaan natin ang buong transaksyon na maganap sa ilalim ng iyong pagsubaybay. Itatala natin ang lahat. Hahawakan natin sila ng may ebidensya na may bawat investor sa silid na iyon bilang saksi. Hindi lang natin makukuha si Zamora para sa pandaraya. Makukuha natin siya para sa pagsasabuatan. Racketeering, lahat ng krimen. At sa proseso, makakakuha tayo ng deal para kay Ethan bilang isang cooperating witness. Hindi na ito isang pakiusap para sa tulong. Ito ay isang negosasyon. Iniaalok ko sa kanya ang isang bagay na hindi niya makukuha ng mag-isa, isang front row seat sa krimen ng siglo sa lipunan ng Maynila, balot ng regalo at inihatid. Tahimik si Agent De La Rosa sa loob ng isang buong minuto. Malinaw na gumagana ang kanyang isip, tinitimbang ang mga panganib laban sa potensyal na gantimpala. Sa wakas, isang mabagal, seryosong ngiti ang sumagi sa kanyang mga labi. Ginang De La Cruz, anya, may bagong respeto sa kanyang boses. Mukhang nakipag-away si Ricardo Zamora sa maling pamilya. Ang private client room sa aking bangko ay isang espasyo na idinisenyo upang kalmahin ang mga nerbiyos ng mayayaman. Ito ay puro tahimik na kulay, malambot na carpeting at diskreto, tahimik na serbisyo. Isang dalaga ang nagdala ng tray na may pilak na kape at porselanang tasa, pagkatapos ay nawala ng walang salita. Ang tanging bagay na wala sa lugar ay ang lalaking nakaupo sa tapat ng pinakintab na mesa ng kamagong. Si Agent De La Rosa, na tila kasing komportable sa templong ito ng pananalapi bilang isang lobo sa kulungan ng tupa. Isang ahente pa, isang babae na may pokus na parang lawin, ang nakaupo sa sulok, may laptop na bukas sa harap niya. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumigil sa paggalaw. Buhay na ang account, Ginang De La Cruz, sabi ni Agent De La Rosa, mahina ang kanyang boses. Binuksan ito noong nakaraang linggo sa isang bangko sa Cayman Islands. Pagkatapos ay iniruta sa dalawa pang offshore account bago magtapos sa Delaware. Klasikong money laundering 101. Sa sandaling dumating ang iyong transfer.
Magpapagana ito ng mga silent alarm sa bawat isa sa kanila. Magkakaroon tayo ng kumpletong digital map kung saan pupunta ang pera at kung sino ang humahawak nito. Ang sarili kong pera, 5 milyong piso ng mana na pinaghirapan ni Ricardo sa buong buhay niya, ay ginagamit ngayon bilang isang tracer bullet na pinaputok sa puso ng kanilang kriminal na negosyo. Ito ay tila isang paglabag, isang sakrilehiyo, ngunit ito ay kinakailangan. Handa ka na ba? Tanong ni Agent De La Rosa, bahagyang lumambot ang kanyang tingin sa loob ng isang segundo. Hindi lang niya tinatanong ang tungkol sa transaksyon. Tinatanong niya kung handa ako na gawin ang hindi na mababawing hakbang na ito, upang sadyang ilagay ang pain sa patibong. Tumango ako, masyadong masikip ang aking lalamunan para magsalita. Nag-login ako sa aking private banking portal sa tablet na ibinigay ng bangko. Matatag ang aking mga kamay, isang matalim na kaibahan sa gulo sa aking kaluluwa. Nag-navigate ako sa wire transfer screen. Ang bank account number at routing information para sa Silangan Heights DED ay naroroon na, ibinigay ni Ethan ilang araw na ang nakalipas. Tila inaalalayan niya ang aking kamay sa sarili kong pagbitay. Nagtype ako ng halaga, 5 milyong piso, isang numero na napakalaki at hindi gaanong mahalaga sa pangkalahatang plano ng mga bagay. Ito ang presyo ng isang kasal, ang binhi para sa isang pandaraya, at ngayon ang halaga ng kalayaan ng aking anak. Ang aking hinlalaki ay nakalutang sa huling confirmation button. Ito na ang punto ng walang pagbalik. Naalala ko ang takot na mukha ni Ethan sa kanyang opisina, isang lalaking nalulunod sa kanyang sariling mga pagpipilian. Naalala ko ang pulang linya sa mapa, isang peklat sa tanawin ng aking pinakamasarap na alaala. Huminga ako ng malalim at pinindot ito. Kumurap ang screen. Transfer successful. Isang alon ng pagduduwal ang bumalot sa akin. Nagawa ko na. Nakalatag na ang patibong. Ang babaeng ahente sa sulok ay nagsalita sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay malinaw at propesyonal. Kumpirmado ang transfer. Dumating lang ito sa Cayman account. Inililipat na nila. Ang bilis nila. Ngayon para sa ikalawang yugto, sabi ni Agent De La Rosa, idinulas ang isang burner phone sa mesa. Ito ay maliit, itim at hindi matutukoy. Ang tawag. Umaasa silang makarinig mula sa iyo. Sasabihin ni Sofia kay Ethan na hanapin ang kumpirmasyon. Kailangan mong ibenta ito, Ginang De La Cruz. Kailangan mong pakinggan na sumuko ka na sa laban. Ito ang bahagi na pinakakinatatakutan ko. Ang pagsisinungaling sa aking anak. Naramdaman kong mas hindi tapat ito kaysa sa wire transfer, mas mapanlin lang kaysa sa buong operasyon ng Sting. Malapit kong gamitin ang kanyang pagmamahal sa akin bilang sandata laban sa kanya. Kinuha ko ang telepono. Ang plastik ay tila mura at kakaiba sa aking kamay. Nadayan na ni Agent De La Rosa ang numero. Pinindot ko ang call button at itinaas ito sa aking tenga. Nagring ito ng 2 beses bago niya sinagot. Ma! Tensyonado ang boses ni Ethan, pagod. Kumuha ako ng sandali, naglabas ng mahaba, nanginginig na buntong hininga na hindi ko na kailangang pekin. Ibinaba ko ang aking boses upang tunog na pagod, talunan, ang boses ng isang ina na lumaban at natalo. Ethan, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig dahil sa mga di naiiyak na luha. Tapos na. Na-transfer ko na ang pera. May kapansin-pansing katahimikan sa kabilang dulo ng linya, pagkatapos ay isang mahinang pagbuga ng hininga. Ito ay isang tunog ng purong lunas. Ito ay binaluktot na parang kutsilyo sa aking tiyan. Ma, salamat, utal niya. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito. Ito ang tamang gawin para sa lahat. Hindi ko na alam kung ano ito, Ethan, sagot ko, hinahayaan ang aking boses na magputol-putol. Pagod na akong lumaban. Gusto ko lang maging masaya ang aking anak. Gusto ko lang matapos na ito. Hinayaan kong humikbi sa aking lalamunan. Umaasa ako na ang pamumuhunan na ito ay magbibigay sa iyo ng kinabukasan na gusto mo at ni Sofia. Iyan lang ang mahihingi ng isang ina. Mangyayari, mapangako, Anya, ang kanyang boses ay tiyak na, nakakapagpapanatag. Bumabali siya sa pain. Ganap.
Talagang naniniwala siya na nanalo siya, na matagumpay niyang napamahalaan ang kanyang mahirap at lumang panahon na ina. Magkita tayo sa kasal, mahal, bulong ko. Maging masaya ka lang. Tinapos ko ang tawag bago pa niya marinig ang hikbi na sa wakas ay bumagsak. Inilagay ko ang burner phone sa mesa at inilibing ang aking mukha sa aking mga kamay. Tahimik ang silid maliban sa tunog ng aking sariling tahimik na kalungkutan. Ginampanan ko ang aking bahagi. Sinungalingan ko ang aking anak ng may pananalig at malupit. At sa paggawa nito, sinelyuhan ko lang ang kanyang kapalaran at ang sa kanila. 15 minuto. Iyan lang ang oras ko bago magsimula ang huling bahagi. Mula sa aking upuan sa head table, mayroon akong perpektong tanawin ng buong ballroom. Ito ay isang dagat ng kumikinang na gown, pinatigas na barong, at ang mahinang kislap ng libu-libong kandila. Para sa walang muwang na mata, ito ay isang fairy tale. Para sa akin, ito ay isang larangan ng digmaan, at pinapanood ko ang huling, kumpiyansang manyobra ng kalaban bago ang pag-ambush. May hawak akong baso ng champagne, ngunit hindi ako uminom. Ang malamig, payat na tangkay ay isang angkla sa bagyo ng aking mga damdamin. Ito ay isang prop, isang simbolo ng papel na ginagampanan ko. Ang tahimik, marahil ay medyo malungkot na ina ng nobyo. Sa loob, ang aking mga nerbiyos ay abot na parang wire ng piano. Bawat pandama ay pinatalas. Hindi na lang ako isang bisita. Isa akong mga ngaso at ang buong kumikinang na silid ay ang aking patibong. Nakita ko muna si Sofia. Siya ang larawan ng perpektong nobya, tumatawa kasama ang isang grupo ng mga bisita, nakatagilid ang ulo sa tamang anggulo. Ngunit ang kanyang pagganap ay may depekto. Bawat ilang segundo, ang kanyang tingin ay bumabaling sa pinalamutsyan na orasan sa dingding ng ballroom, isang kislap ng pagkabahala sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay lihim niyang tinitignan ang maselang diamond watch sa kanyang pulso. Isang nervous tick na marahil ay hindi niya alam na mayroon siya. Siya ay isang babae na naubusan ng oras, desperado na magsimula ang grand finale. Pagkatapos ay nakita ko si Ricardo Zamora. Nakatayo siya malapit sa French doors na papunta sa terrace, malalim na nakikipag-usap sa isang lalaking hindi ko kilala. Ang lalaki ay walang kapansin-pansin, madaling makalimutan, ngunit may dala siyang makinis na itim na leather briefcase. Habang pinapanood ko, tinapik ni Ricardo ang balikat ng lalaki, isang kilos ng pagtatapos. Tumango ang lalaki, iniabot ang briefcase kay Ricardo, at pagkatapos ay nawala sa karamihan na parang hindi pa siya naroroon. Hinawakan ni Ricardo ang kaso sandali, namumuti ang kanyang mga buko. Ito ang premyo, ang collection plate mula sa kanyang kawan ng walang kaalam-alam na tupa. Siya ay isang lobo na nagbibilang ng kanyang mga manok bago pa man ito mapisa. Sa wakas, ang aking tingin ay bumaling sa aking anak. Nakatayo si Ethan nang mag-isa sa champagne fountain, may hawak na kalahating baso. Hindi siya nakikipaghalubilo. Hindi siya nakangiti. Nakatitig siya sa dumadaloy na likido na may walang laman na ekspresyon, na parang isang lalaki na nanonood ng kanyang sariling buhay na nawawala. Uminom pa siya ng mahabang higop ng champagne, ang kanyang ikatlo sa huling 1-0 minuto. Sinusubukan niyang lunurin ang kasalanan upang manhid ang takot. Mukha siyang nalulumbay, isang multo sa sarili niyang kasal. Isang malalim at nananakit na kalungkutan ang bumalot sa akin, ngunit itinulak ko ito pababa. Magkakaroon ng oras para sa kalungkutan mamaya. Ngayong gabi ay para sa katarungan. Tinignan ko ang karamihan, mas bumilis ng kaunti ang tibok ng aking puso. Hinahanap ko ang isang simpleng kulay abong suit sa dagat ng itim at puti. At pagkatapos ay nakita ko siya. Nakatayo si Agent De La Rosa malapit sa bar, nakikipag-usap sa isang matandang mag-asawa, na parang isang malalayong pinsan mula sa ibang bayan. May hawak siyang baso ng whiskey, nilalaro ang amber liquid. Hindi siya nakatingin sa akin, ngunit alam niya kung nasaan ako. Na para bang naramdaman niya ang aking tingin, tumingala siya, sinuri ang silid. Sa isang sandali, nagtagpo ang aming mga tingin sa gitna ng mataong ballroom. Walang ngiti, walang tanda ng pagkakakilala, tanging isang mabagal, halos hindi kapansin-pansin na tango. Ito ang senyas. Lahat ng sistema ay gumagana.
Ang koponan ay nasa posisyon. Handa na kami kapag handa ka na. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Nasa board na ang lahat ng peraso. Nasa kanyang kastilyo ang reyna. Ang mga pating ay umiikot. Ang paon ay nalulunod sa kanyang kalungkutan. At ang kabalyero ay naghihintay sa labas ng mga tarangkahan. Ang natira na lang ay ang senyas para sumugod. Huminga ako ng dahan-dahan at matatag, ang amoy ng mga rosas at pagtataksil ay pumuno sa aking mga baga. Ibinaba ko ang hindi nagalaw na baso ng champagne sa mesa. Ang mahinang tunog ng kristal sa lino ay parang isang gavel na nahuhulog sa tahimik na korte ng aking isip. Tapos na ang oras para sa pagmamasid. Dumating na ang oras para kumilos. Oras na para maglakad sa entablado. Ang paglakad mula sa aking mesa patungo sa entablado ay ang pinakamahabang 20 metro ng aking buhay. Bawat hakbang ay sinadya, sinukat. Ang kaluskos ng aking sutlang gown ang tanging tunog na naririnig ko sa frantic na pagtibok ng aking sariling puso. Ang hangin, makapal sa amoy ng mga bulaklak at mamahaling pabango, ay tila humahawi sa harapan ko. 300 pares ng mata ang sumunod sa aking paglalakad. Isang alon na kuryosidad ang naging alon ng naghihintay na katahimikan. Tapos na ang set ng banda, nag-iwan ng tahimik na kawalan na malapit kong punan ng kulog. Nakarating ako sa maliit na nakataas na entablado at umakyat sa 2 hagdan. Matatag ang pinakintab na kahoy sa ilalim ng aking mga takong. Ang mikropono ay nakatayo na naghihintay sa kanyang stand, isang tahimik na setro. Ipinulupot ko ang aking kamay sa kanyang malamig na metal na katawan, inalis ito, at humakbang sa gitna ng entablado. Mainit ang mga ilaw ng ballroom sa aking mukha, ngunit hindi ako nabulag ng silaw. Pinatalas nito ang aking focus. Nakita ko ang bawat detalye ng may kristal, halos masakit na kalinawan. Hindi na ako bisita sa kasal. Ako ang hukom, ang hurado, at ang berdugo, nakatayo sa isang scaffold ng aking sariling disenyo. Ipinagpag ko ang aking tingin sa buong silid at nakita ang aking mga target. Una, si Sofia. Nakatayo siyang nakapako sa tabi ng wedding cake, isang champagne flute na kalahati na sa kanyang labi. Ang kanyang perpektong ngiti ay nawala na sa isang maskara ng pagkalito at dumarating na pangamba. Nagsisimula nang mawalan ng kulay ang kanyang mukha, na nag-iwan sa kanya na mukhang isang porselanang manika na malapit ng mabasag. Alam niya sa isang primal na antas na ang script ay itinapon na sa apoy. Susunod, si Ricardo Zamora. Naglalakad siya patungo sa exit, dala ang briefcase, isang lalaking handang mag-cash out at maglaho. Tumigil siya ng husto. Dahan-dahan siyang lumingon at nagtagpo ang aming mga mata. Walang pagkalito sa kanyang tingin, tanging isang biglaang nakakakilabot na kislap ng pagkakakilala na sinundan ng isang alon ng purong galit na nakakamatay. Naintindihan niya agad na natalo siya, na ang daga ay naging tigre. Mukha siyang isang inakay na hayop na handang pumatay. Sa wakas, tiningnan ko ang aking anak. Nakatayo pa rin si Ethan sa tabi ng fountain, ngunit hindi na siya nakatitig sa lalim nito. Nakatitig siya sa akin, ang kanyang ina, nakatayo sa isang entablado kung saan hindi siya nabibilang, may hawak na mikropono na wala siyang dahilan upang hawakan. Ang kanyang mukha ay isang kanvas ng lubos na pagkalito at isang malalim, nakakapanindig balahibo na takot. Mukha siyang isang lalaki na nagising mula sa isang mahabang bangungot upang matagpuan ang kanyang sarili sa isang mas masahol na realidad. Humugot ako ng mabagal, matatag na hininga. Ito ay para sa alaala ni Ricardo. Ito ay para sa bahay na itinayo namin. Ito ay para sa anak na malapit kong mawala upang mailigtas. Itinaas ko ang mikropono sa aking mga labi. Ang aking boses, nang lumabas, ay hindi ang boses ng isang nagluluksa na balo o isang nalilitong matandang babae. Ito ay ang boses ni Victoria de la Cruz, ang strategist, ang matriarch, ang babaeng lubos nilang minamaliit. Ito ay kalmado, malinaw, at umabot sa bawat sulok ng tahimik na naghihintay na silid. Bago ang mga speech ng nobya at nobyo, nagsimula ako, hinahayaan ang mga salita na manatili sa matinding katahimikan. May mahalaga akong anunsyo. Huminto ako. Ang katahimikan sa silid ay hindi na lamang kawalan ng ingay. Ito ay isang pisikal na presensya,
isang mabigat na kumot ng tensyon na bumalot sa bawat bulong, bawat hininga. Naramdaman ko ang 300 tibok ng puso na nakabitin sa aking susunod na mga salita. Tumingin ako ng direkta kay Sofia, pagkatapos ay hinayaan ang aking tingin na bumaling kay Ricardo. At sa wakas, bumaling ako sa aking anak, si Ethan. Hinawakan ko ang kanyang takot na tingin sandali, isang tahimik na paghingi ng tawad para sa pampublikong pagwasak na malapit kong ilabas. Pagkatapos ay ibinigay ko ang linya, ang isa na aking inirehearse sa aking isip ng 1,000 beses. Ang mga salita ay hindi isinagaw. Sinabi ito ng may tumpak na surgical coldness. Ang pamumuhunan ng pamilya de la Cruz na 5 milyong piso sa proyektong ito. Hinayaan ko ang parirala na manatili sa hangin, isang hatol ng kamatayan na naghihintay ng huling salita nito. Pinanood ko ang kamay ni Sofia na nanginginig, ang tiyampag ni ay tumatapon sa gilid ng kanyang baso. Nakita ko si Ricardo na humakbang, ang kanyang katawan ay nakahanda na parang ahas, handang sumalakay. Ay opisyal na kinansela. Ang huling 2 salita ay lumapag ng mailakas ng putok ng baril. Isang sama-samang, malakas na paghinga ang bumalot sa ballroom. Ito ay isang tunog ng purong pagkagulat. Sa isang sandali walang gumalaw. Ito ay isang perpektong tabliw ng kawalan ng paniniwala. Pagkatapos ay nakita ko ito. Nagbagsakan ang mukha ni Sofia. Ang maingat na itinayong maskara ng magandang nobya ay nagbagsakan sa milyon-milyong piraso na naglalantad sa takot na kulong na babae sa ilalim. Napaatras si Ethan, ang kanyang kamay ay lumipad sa kanyang bibig na tila pinipigilan ang isang iyak, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot ng lubos na pagkawasak. Ang maingat na itinayong bahay na gawa sa baraha ay hindi lamang hinawakan. Ito ay binura ng isang bagyo at ako ang bagyo. Sa isang tibok ng puso, nanatili ang mundo sa perpektong tabliw na iyon ng shock. Pagkatapos ay nagkagulo ang lahat. Tulad ng plano, isang babae ang sumigaw malapit sa mga pinto ng teres. Ito ay isang matinis, teatral na tunog na agad na sinundan ng pagbagsak ng isang tiyampag tower, na nagpadala ng isang kaskada ng kristal at gintong likido sa marmol na sahig. Isang lalaki ang sumigaw. Isa pang mesa ang nabasag. At bigla, isang bulsa ng gawa-gawang kaguluhan ang sumabog sa likuran ng silid. Ito ang exit strategy ni Ricardo. Isang klasikong misdirection, isang smokescreen ng panik na idinisenyo upang akitin ang bawat mata habang siya ay dumula sa likuran. Nakita ko siyang gumalaw. Hindi siya tumakbo. Masyado siyang disiplinado para doon. Hawak ang briefcase sa kanyang kamay, nagsimula siya sa isang mabilis, sadyang paglalakad patungo sa kaguluhan, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Kinakalkula na niya ang kanyang susunod na hakbang, pinaplano ang kanyang pagtakas. 3 hakbang siya mula sa pinto. Hindi niya naabot ang ika-4. Ang malaking dobleng pinto ng ballroom ay hindi lang bumukas. Sumabog ito papasok. Kasabay nito, ang mga pinto ng terrace at bawat service entrance ay binuksan ng malawak. Mga lalaki at babae na nakasuot ng madilim na asul na taktikal na gamit na may mga letrang TLB. Na nakasulat sa matingkad na puti sa kanilang mga dibdib ang lumusob sa silid mula sa bawat posibleng anggulo. Kumilos sila ng may tahimik na sabay-sabay na kahusayan na mas nakakatakot kaysa sa peking kaguluhan. And gay. Walang gagalaw. Ang utos, na pinalakas ng isang megaphone, ay nagpunit sa hangin, agad na pinatahimik ang mga sigaw ng mga bisita at ang mga stage na sigaw ng mga kasabwat ni Ricardo. Mga kamay kung saan nakikita ko. Ang mga bisita sa kasal ay napatigil, isang halo ng takot at lubos na pagkalito sa kanilang mga mukha. Si Ricardo Zamora ay napatigil sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang ruta ng pagtakas ay naharangan ngayon ng 2 ahente na parang pader. Tapos na ang lahat. Tumingin siya mula sa mga ahente patungo sa entablado at nagtagpo ang aming mga mata sa huling pagkakataon. Kung ang tingin ay nakamamatay, tinamaan na sana ako ng kidlat. Hindi siya lumaban. Hinayaan lang niya ang briefcase na bumagsak sa sahig ng may mahinang tunog, isang kislap ng isang bagay na parang respeto o marahil purong galit sa kanyang malamig na mga mata bago siya itinulak ng isang ahente sa pader. Bumaling ang tingin ko kay Sofia. Hindi siya tumatakbo.
Nakatayo lang siya sa gitna ng mga basag ng Champagne Tower. Ang kanyang puting damit ay may mansa, na parang multo na bumabagabag sa eksena ng kanyang sariling pagkamatay. Tiningnan niya ang mga ahente habang papalapit sila, bahagyang nakabukas ang kanyang bibig, malinaw na hindi kayang iproseso ng kanyang isip ang bilis ng kanyang pagbagsak. Isang ahente, isang babae na may seryosong profesional na mukha, ang humawak sa kanyang braso. Sofia Dubois, ikaw ay inaresto. Habang ang malamig na bakal ng posas ay kumalat sa kanyang maselang pulso, nanlumo ang mga binti ni Sofia. Hindi siya sumigaw o umiyak. Basta na lang siya bumagsak. Isang marionette na pinutol ang mga string, lumubog sa isang tumpok ng sirang seda at nabasag na pangarap. Sa kabila ng lahat, nanatili ako sa entablado, nakakapit pa rin ang mikropono sa aking kamay. Ako ay isang isla ng katahimikan sa isang dagat ng kontroladong kaguluhan. Ang aking mukha ay isang maskara ng bato na walang inilalantad sa bagyo ng mga emosyon na naggangalit sa loob ko. Naramdaman ko ang isang matinding, malamig na kasiyahan sa pagkakita kay Ricardo at Sofia na dinala sa hustisya. Ngunit ito ay isang walang laman na tagumpay dahil hinahanap ko ang aking anak. Nakita ko siya. Hindi siya gumalaw. Nakatayo pa rin siya sa tabi ng fountain, isang estatwa sa gitna ng naggangalit na mga ahente at natakot na mga bisita. Nakatitig siya kay Sofia habang dinadala ito, pagkatapos ay kay Ricardo. Ang kanyang mukha ay isang disyerto ng kawalan ng paniniwala. Mukha siyang isang lalaki na naaksidente sa kotse at nagsisimula pa lang na maunawaan ang lawak ng kanyang mga pinsala. Pagkatapos, lumabas si Agent De La Rosa mula sa karamihan. Direkta siyang lumakad kay Ethan, ang kanyang ekspresyon ay hindi tagumpay, ngunit malalim, lubos na pagod. Huminto siya sa harap ng aking anak. Ethan de la Cruz, sabi ni Agent De La Rosa, mahina ang kanyang boses, ngunit narinig sa biglang katahimikan ng silid. Ikaw ay inaresto sa kasong conspiracy to commit wire fraud at forgery. Hindi nagprotesta si Ethan. Hindi siya nagtalo. Dahan-dahan lang niyang itinaas ang kanyang mga pulso. Isang kilos ng tahimik, ganap na pagsuko. Ang matalim na metalikong tunog ng pag-lock ng posas ay ang pinakamalakas na tunog na narinig ko. Ito ang tunog ng buhay ng aking anak na nabiyak sa dalawa. Tumingala siya noon, sa ibabaw ng mga ulo ng mga ahente at ng mga natulala na bisita, at nagtagpo ang aming mga mata. Sa kanila ay wala akong nakitang galit, walang pagtataksil. Tanging isang walang hanggan, nakakapagpabagabag na kawalan ng pag-asa at isang kislap ng iba pa, pag-unawa. Sa wakas ay naintindihan niya ang pinili kong gawin. Nakatayo akong walang galaw sa aking gintong entablado, isang reyna na sinusuri ang kanyang tagumpay. Nanalo ako. Naprotektahan ko ang aming legacy. Nalantad ko ang mga manunukso. Ngunit ang presyo ng tagumpay na iyon ay nakatayo sa harapan ko, dinadala ng nakaposas. Ang halaga ay ang aking sariling anak. At sa sandaling iyon, tila hindi ako nanalo. Nawalan lang ako sa ibang paraan. Ang isang taon ay maaaring maging walang hanggan, o maaari itong maging isang iglap ng mata. Para sa akin, ito ay pareho. Nakaupo ako sa malapad, luma na veranda ng aming beach house sa Boracay. Ang itinayo namin ni Ricardo, gamit ang aming sariling mga kamay ilang tag-araw na ang nakalipas. Ang hangin sa umaga ay malambot at malinis, dala ang pamilyar na amoy ng asin at matamis na damo. Isang mahinang simoy ng hangin ang nagpakalusko sa Spanish moss na nakasabit sa mga puno ng akasya, na nagpausad sa kanila na parang natutulog na higante. Sa tabi ko, may hawak si Aling Gloria ng umuusok na tasa ng kape. Ang kanyang komportableng katahimikan, isang patunay ng isang pagkakaibigan na hindi nangangailangan ng mga salita. Ang tunog ng mga alon ay isang patuloy, nakakapagpakalma na ritmo, isang mahinang paghuni na nagpahinto sa matalim na gilid ng nakalipas na 12 buwan. Ito ang tunog ng paggaling. Sa loob ng bahay, may GIF na nakabukas, mahina ang volume. Isang lokal na news anchor ang nagbabalita ng huling desisyon sa tinawag ng media na kasalan ng siglo na pandaraya. Si Ricardo Zamora, sabi ng anchor, ang kanyang boses ay malinaw at propesyonal. Ang mastermind sa likod ng sopistikadong scheme ng real estate ng Silangan Heights ay sinentensyahan kahapon ng 25 taon sa federal prison nang walang posibilidad ng parol.
Ang kanyang kasabwat, si Sophia Dubois, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya na 5 taon para sa kanyang pakikipagtulungan sa prosekusyon. Salamat sa maagang interbensyon ng FB at ng pamilya de la Cruz, halos 80% ng target na pondo ng pamumuhunan ay naibalik. Kinuha ni Aling Gloria ang remote at nawala ang boses ng anchor, naiwan lang ang tunog ng dagat. Opisyal nang tapos ang gyera. Ang mga dragon ay napatay na. Sa aking kandungan, nakapatong ang aking mga kamay sa isang piraso ng papel. Ito ay isang sulat. Ang mga pilat nito ay lumambot mula sa pagbukas at pagbasa ng daang beses. Manipis ang papel, halos translucent sa ilang bahagi. At bahagyang malabo ang tinta, na parabang isinulat sa luha. Ito ay mula kay Ethan. Hindi siya nasa selda ng bilangguan. Ang kanyang pakikipagtulungan, ang kanyang tunay na pagsisisi, at marahil ang kaunting natitirang respeto para sa pangalan ng pamilya de la Cruz ay nagbigay sa kanya ng kasunduan. Nagsilbi siya ng 6 na buwan sa isang minimum security facility at ngayon ay nagtapos ng 2 taon ng mandatory community service. Nawala ang kanyang lisensya sa pagiging corporate lawyer, isang parusa na tinanggap niya ng may tahimik na dignidad na hindi ko nakita sa kanya sa loob ng maraming taon. Pinahiran ko ang sulat, ang aking mga mata ay sinusundan ang pamilyar na linya ng kanyang sulat kamay. Ma, nagsimula ito. Sumisikat na ang araw sa syudad. Pero iba rito. Nakikita ko ito sa bintana ng legal aid clinic bago dumating ang mga unang kliyente. Ang mga taong ito, dumarating sila na may bigat ng mundo sa kanilang mga balikat, lumalaban sa mga pagpapaalis, sinusubukang makakuha ng disability. Naghahanap lang ng patas na laban. Hindi ko sila kayang ipagtanggol sa korte, pero kaya kong gawin ang pananaliksik. Kaya kong i-draft ang mga dokumento. Kaya kong makinig. Ito ang unang pagkakataon sa isang dekada na naramdaman kong malinis ang aking trabaho. Marami akong iniisip tungkol sa araw na iyon, tungkol sa lahat ng nangyari bago iyon. Sa loob ng mahabang panahon, sinasabi ko sa sarili ko na biktima ako, na nakulong ako. Ngunit kasinungalingan iyon na ginamit ko upang matulog sa gabi. Ang totoo, gumawa ako ng pagpipilian matagal na. Sa sandaling nagpasya akong itago ang aking pagkakamali sa halip na harapin ito, pinili ko ang madaling paraan palabas. At dinala ako nito sa isang daan na lumalim sa bawat hakbang. Natututo akong magpatawad sa sarili ko. Mabagal na proseso. Mas mahirap ang ilang araw kaysa sa iba. Ngunit ang isang bagay na nagpapanatili sa akin ay ang kaalaman na hindi mo ako sinukuan. Huminto ako, ang aking daliri ay nakapatong sa huling pinakamahalagang talata. Ang mga salita na parehong nagpasakit sa aking puso at nagpagaling dito sa parehong oras. Tinawag ka ni Sophia na palamunin. Tumayo ako roon at hinayaan siyang sabihin iyon. Ito ang pinakamalaking kahihiyan sa aking buhay, dahil ang totoo, ma, ako ang palamunin sa lahat ng panahon. Ako ay namumuhay sa iyong integridad, sa mabuting pangalan na binuo mo at ni tatay. Sa isang buhay ng iyong walang pasubaling pagmamahal. Inakala kong natural lang ang lahat. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Maingat kong tinupi ang sulat at tiningnan ang abot tanaw, kung saan ang araw ay isa ng makinang na kulay kahel, na pinipinturahan ang ilalim ng mga ulap sa mga kulay ng rosas at ginto. Nagsisimula ang isang bagong araw. Ang tagumpay ay hindi nagdala ng mga parada o pagdiriwang. Nagdala ito nito, isang tahimik, malalim na kapayapaan. Isang kapayapaan na isinilang mula sa kaligtasan, mula sa naibalik na katotohanan. Marami akong nawala. Ang ilusyon ng isang perpektong anak. Ang kawalang kasalanan ng pangalan ng aming pamilya. Ngunit sa mga abo, nakahanap ako ng isang bagay na mas mahalaga. Nakita ko muli ang aking anak, hindi ang akala ko siya. Kundi ang lalaking siya ay nagiging. Naprotektahan ko ang aming tahanan, ang aming legacy. Tinawag ako ni Sophia na palamunin, isang matandang babae na nabubuhay sa nakaraan. Mali siya. Hindi ako palamunin. Ako ay isang tagapagtanggol. At sa wakas ay tapos na ang aking pagbabantay.
Kung nasiyahan ka sa kwentong ito, mangyaring i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at magkomento ng T1 sa ibaba. Kung hindi, huwag mag-atubiling magkomento ng isero, upang malaman namin at mapabuti ang mga susunod na video. Upang marinig ang susunod na kwento, ay click ang kahon sa kaliwa. Salamat sa panonood.